There was a time in my career that I was bothered by, boy, anong chismis? Bakit? Because ang pagkaunawa natin ng chismis ay hindi totoo, iniimbento, at may kalakip na paninira. But who doesn't enjoy chismis? Bahagi ng buhay ng Pilipino at bahagi ng showbiz ang chismis. Iba-iba po kasi talaga yung mga yung mga marites po natin eh. Meron po yung mga number 1 talaga yung habang nagbabalik sa gante na, asan na ba si Mare? Ayan. Init na yung mga balita ko dito. Ang kwento lang naman, nasa kanto, nag-uusap. Pero siya nang nag-provide ng mga bakit. Ay, nasa kanto nga, may kausap. Di ba matagal na yon na nachichismis na meron talagang ibang babae? At saka yung babae maputi. Di ba mahilig yan sa maputi? Di ba? Yun ang first honor na marites. Meron siyang opinion pa na dinadagdag. O hindi opinion, presented as facts. Ito. At saka, binata pa yung kilala ko na yon. Dagdag ng dagdag na yon. Kasi alam mo, ang kapatid niya, kaklase ko nung high school. Ayan, para may credibility. Grabe, Oo. nagsimula lang sa nakita sa Grabe, kanto. no? Alam mo ba, yung mga tumatawa ngayon na nanonood sa atin. Ano po? Ganun yun. Nakaka-relate sila lahat. Hearing is now in session in 3, 2, 1. Magandang tanghali, umaga, hapon, kung ano man ang panahon at oras sa inyong lugar at kayo'y nakikinig at nanonood sa amin. Hello, hello sa inyo. Palakpakan for your honor! Isa na namang napakagandang episode. Panibagong hearing na naman po ito sa House of Honorables. At hello sa inyo ulit lahat. Yung mga nagmamasa na mga panaderya, yan, yung mga nakapila sa LTO, naboboard, dito ko Tama. nakikinig sa atin. Ano pa ba? Yung mga nanay natin habang naglalaban na nakikinig at Ayan. nanonood. Yung Hello mga po sa inyong lahat. Nagpapakulo ng mga uulamin mamaya kung medyo matagal yon. Oo, mga 45 minutes. Saktong-sakto pagkatapos po nito, luto na po yan. Doon tayo sa main issue Ito na natin. nga. Naku, Okay. simulan na natin yan, Your Honor. Ang ating session. Please rise for your honor. Madam Chair, Tuesday Vargas. Thank you so much. Please sit down for the second chair. Buboy Villar, sit down. Oh, kailangan katang iganon. Medyo matigas yung muscle mo dito. Oo nga, medyo masikip yung suit ko kasi. Okay, pero in Sobrang sa fairness to dryer. you, ha? Ay, naku naman, in fairness to you, Madam Chair, sobrang kagalang-galang ka talaga. Diba? Minsan nga nalilito na ako nung nakaraan na parang naka-Barbie ka, tapos ngayon, wow. Organza. Kasi organized tayo dapat today. Okay, parang mai-relate ko lang. Okay, dahil kakaiba at napaka-espesyal ang ating panauhin ngayong araw na ito. Please give a round of applause to our honorable resource person. Siya po talaga ang totoong honorable, hindi Naman. po talaga kami. Totoo. Alright. The King of Talk, the one and only, Mr. Boy Boy Abunda! Abunda! Tito Tatayo ako? Boy! Okay Pwede lang po, po. pwede Okay po. lang naman po. Ayan, Kunin ko ba nun? Opo, Opo, dadating pwede po po. tayo dyan, Tito Boy. meron po tayong Dadating po tayo panunumpa. dyan. Maraming salamat. Opo, Excited lamang po ako. Opo. Isang malaking karangalan po ang maging bahagi ng session na ito, ng hearing na ito. Yes. Vice Chair, Madam Chair, maraming salamat. Pero thank you, mas kami po ang nagagalak at pinaunlakan niyo po kami. Balakpakan Opo. natin, hindi ko kaya. Alam May mo- Boy Abunda sa your honor. Madam Chair, first time po talaga nanginginig po yung mga kamay ko Oo. ngayon. Sa totoo lang, kaya sobrang honored po kami. Pero dahil po dadating po tayo dito sa ating oath-taking. Ito Okay na- na po ba ito sa na yung inyo, Tito tinatawag. Boy? Abay, ni oo Tito. naman. Inaantay ko ito. So Opo. ako'y tatayo. Opo, tapos Dito na lang. pwede naman po dito na okay. lang. Go, Opo. Madam Chair. Pakiakyat po ang inyong kanang kamay, hindi natin siya mabiro. Di ba? Yung iba kilay, siko. Sa kanya talaga kamay dapat. Kamay mo. Tito Boy, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help yourself? Yes. Oh. Yun ang sagot? Opo, Opo. tama. Yes. Perfect po. Perfect. Of course, Perfect okay. po. Th- Kasi those pwedeng three yes, I letters. will. Oo. Yes. Do you swear? Yes, I do. Pwede rin ganun. Pwedeng I do. Pero yes na lamang. Okay, yes. Oh, baka kalain nila kasal, Tito Correct. Boy, pagka-idol. Oo. Okay. At baka ayun. may nagtanan. Ready ka na ba, Buboy? This is the Ibababa ko na ano. ba ang aking kamay? Pwede Ah, pong the whole Tito show Boy, Sa na mga hearing, ganun. dapat sumusunod ka sa mga rules. You can put down your hand. Okay, thank you. Wow! Vice Chair. At saka hand. Hindi hand. correct. Hand. British. Maraming salamat. Alam mo na, sosyal. Okay. Oh, Buboy. Pero, Tito Boy, may mga katanungan po kami dito na nakahanda. May mga tinanong po kami mga constituents. Okay. Opo. Actually, hindi po talaga sa akin tong tanong na to, Tito Boy, ha? Pero, Nililinaw mo, natatakot ka. ba't kaya ito yung inaano sa akin? Di ba? Chill, chill. Chill, partner, chill. Chill lang po. Pero unang tanong ko po, Tito Boy, ba't kasi ito? Tanungin mo na, ha? Para tapos na. Tito Boy, I love you. I May love you tanong too. po ako sa inyo. Nag-shampoo po ba kayo? May nagregalo sa akin ng shampoo nung nakaraang Pasko. Talaga po? Ang lakas Binalik po ko ng sa loob kanya. niya. Oo. Ibig sabihin lamang hindi niya alam na wala na akong buhok. Parang hindi naman Pero nag-iisip. alam mo ba
na kailangan nag-conditioner siya. Yung scalp treatment kahit wala kang buhok. Oh. Meron naman akong konti, pero oo. Pero hindi naman daily kasi baka malagas. Opo. Totoo naman po. Tsaka nakaka-dry po kasi ng mga scalps yun kapag everyday po Tama. kayong nagsha-shampoo. Kaya maganda po talaga yung conditioner. Noted po yan. Maraming salamat. Kinikilig ako nagjo-joke kay Boy Abunda sa show natin. Boy Abunda 1, Buboy 0. Galingan mo, i-scorean ko kayo. Isa pa pong makabuluhang katanungan. Tito Boy, kaano-ano niyo po si ate girl? Ang nanay niya ay pinsan ng nanay ko, tapos kapitbahay sila nung napangasawa ng tatay ko, tapos nung lumipat sila sa Samar, nagkaroon pa ng ugnayan dahil yung kanilang mga lolo naging magkumpare. May sagot siya. Grabe po, ang haba po ng pinanggalingan po yun. talaga. Nasundan mo ba yun? Hindi Yun na po. ang relasyon namin ni ate girl. Okay, Pasok. Boy Abunda 2, Tuesday 0. Ano, ang galing-galing naman ng Boy Abunda. Ini-scorean ko talaga. Sige po, ito po talaga, tanong ko po talaga Okay. ito. Gustong matagal ko. Pinaninindigan na talaga niya ang kanyang katanungan. Ito po talaga gusto ko talaga itanong. Okay. Kailan po ba nagsimula ang tawag po sa inyong Tito Boy? Ayan po. Noong ako'y nagdesisyon na hindi na ako ate. Hindi siya si ate girl, siya Hindi, si ang Tito Boy. totoong kasagutan dyan, hindi ko rin alam. Ako'y naging Tito Boy na lamang. At ang nakakatuwa, lolo, lola, bata, nanay, tatay, ang tawag sa akin ay Tito. Minsan, okay lang ba tawagin kang Tito Boy? Yes. So wala akong exact date, pero kung pipilitin mo ako, magbibigay ako. Ano po, kung sakali po, may Okay, bibigay po. January 1, 2003. Kung bakit, hindi ko alam. Naisip ko lamang. Kagaya din natin, siya pala invento din siya. Gusto ko ng mga ganitong guest. Abay, oo naman. Kailangan yun. Para mabilisan ang sagot. Nanet siya, nanet inventor din siya. I like it. Pero Tito Boy, salamat po talaga sa pagpapaunlak. Walang anuman. Ano po ito, tatratuin ko po itong parang classroom. Kumbaga po, Wow. matututo po ako dito bukod sa makaka-entertain pa tayo ng mga tao. So dadaanin natin sa fast talk agad-agad. Agad-agad to? Kasi parang kailangan matuto tayo sa kanya kung paano niya ginagawa yung show niya. Let's go. Pahiram po Kailangan- ng isang oras po ninyo, Tito Boy. Ay, nakabalot na at pwede mo nang iuwi, buboy. Okay po. Opo. Okay. Hindi, eto na lang. Kasi diretsahan magtanong si Tito Boy. Tito Boy, nasa industriya tayo na punong-puno ng chismis. Tito Boy, ikaw ang bread and butter mo. Kahit naman ano sabihin natin, meron ding tinge of chismis. Would you say ito ay beneficial sa ating mga Pilipino? Nagchichismisan tayo. Part yan, ingrained yan sa culture. Bago ko, Your Honor, sagutin ang iyong katanungan. Pero there was a time in my career, you're right, that I was bothered by, boy, anong chismis? You know, it was a dubious reputation that what I was doing was delivering chismis. Medyo naapektuhan ako na parang, teka muna, bakit? Because ang pagkaunawa natin ng chismis ay hindi totoo, iniimbento, at may kalakip na paninira. May kalakip na ang chismis ay ginagawa to demean, to derogate, ika nga, Vice Chair, sa kapwa. So yun yung premise nung salitang chismis. Na parang, walang pinanggagalingan, sinasabi lang, kasi katuwaan. Pero kung pag-aaralan natin, naging bahagi po ito sa isang papel na sinulat ko for my Masters in Communications. Dichotomy of chismis. Naalala ko lamang po yun. Patay kayo dyan, may pa-dichotomy na kami dito sa wait, Your Tito Boy, Honor. Sa mga nakikinig po ha, si Aling Marie, makinig po tayo kay Tito Boy. Opo, dichotomy. Okay, tandaan. Hindi, inaral natin ito ng konti. Kaya doon sa tanong, pupuntahan ko muna. The question was, Opo. Kailangan ba talaga ang chismis culture? Nakakaganda ba ito bilang sa lahing Pilipino na meron tayong ganito? Dangerous question. I don't think show business would be as much fun without chismis. I agree. I agree, di ba? It's a painful truth, but yes, So, I agree. pupuntahan natin ngayon ng diskusyon, ano ba talaga ang chismis Yes sa po. showbiz? Yes po. May chismis na nakakatuwa. May chismis na entertaining lamang, biro. It's almost a joke. Meron naman mga chismis na nagiging source of, sabi nga ni RD, information. Nakakakuha ka ng impormasyon. Meron namang mga chismis na talagang, katulad ng sabi ko kanina, ay paninira. Mga chismis na ibig sabihin ay sadyang ginagawa para you know, in the art of war ni Sun Tzu, naroon yung chismis Talaga to po? distract, to disrupt the enemy.
Para ma-confuse mo ang enemy, magpalutang ka na patay na si hari. O di kaya'y wala nang sundalong natitira sa field. Black propaganda. Yes. So it was part of that. So chismis, I don't know the word, but bahagi ng kultura ng showbiz ang chismis. Tito Boy, question lang po, Madam Chair. Bakit po ba, sali ko na rin po yung sarili ko. Okay. Bakit po ba mahilig po tayo sa chismis, Tito Boy? Ayan. Meron tayong katuwaan na nakukuha pag iba ang pinag-uusapan. Entertainment siya para sa Entertainment, at saka it's a sense of power. It's a sense of power that I'm able to talk about other people in this light. Di ba? Na para bagang, di ba ang karamihan sinasabi, ang chismis ay ginagawa pag nakatalikod ka. Hindi mo naman ginagawa ang chismis harapan. Iba na yun. Harapan yun, derechahan. Kaya doon ako nagre-react pag sinasabi na purveyor tayo ng chismis because when we do talk shows like this one, Yes po. napaka-research heavy natin. Correct. Yes. Di ba? Napaka-research heavy natin. So pag sinasabi nila, totoo ba ang mga pinagsasabi nyo? Kami halimbawa ng aking mga kasamahan sa Fast Talk, matagal ang proseso bago namin sabihin, sasabihin ba natin yan? Itatanong ba natin yan? Ano ba ang implication nito? Ano ba ang isinasuggest natin? I did political shows. Oo. Yes, Kung po. gaano kami kapulido, ka-thorough, sa pagbe-brainstorm, ganun ka-thorough ang mga palabas katulad ng Your Honor at saka ng Fast Talk. Oh, di po ba? But, Kalidad. but who doesn't enjoy chismis? Di ba? Yung totoo. Wag ka magbakit. Hindi kasi, ako lang kasi yung si tenga-tenga lang ako eh. May tenga ang lupa. Yes. May pakpak ang balita. Yes, ganun-ganun lang ako. Wala akong karapatang mag-talk. So the word maybe, Your Honor, is Madam Chair. Hindi siguro kailangan, pero let's talk about the present tense. Bahagi ng buhay ng Pilipino at bahagi ng showbiz ang chismis. Ay, ang ganda ng sinabi ni Tito Boy na bahagi siya ng buhay ng bawat Tama. Pilipino. Kasi if you look at it, language in itself, yung Pilipino bilang salita, napaka-inclusive natin, Tito Boy. Let's say for example, ang salitang pagkain. Socially heavy ang paggamit natin ng pagkain. Nagsikainan, nagpakain, nanginain, laging may kinalaman sa interaction ng tao. So in relation to chismis, ginamit siyang tool ng mga sinuunang Pilipino barang pagpas ng oral history or pag-describe ng mga makasaysayang pangyayari. Kaya ang pagsabi ng chismis or yung word of mouth, pasahan ng chika na sinasabi ay hindi lahat mali or hindi lahat pangit or para sa ikasasama. Depende siguro sa intent, Tito Boy. Tama ba ako? At saka, hindi ko alam kung nakatulong o hindi nakatulong. Pati ang relihiyon kasi pumasok dito. Tama. Tayo lang ang Katoliko sa lugar natin. Sinasabi yata ito sa Biblia. Hindi ako pamilyar masyado. Pero ang sino mang naninira. Kasi it's now tantamount na pag chismis ka, ang intent mo ay manira. So, pag sinabing chismis ay hindi talaga maganda. Pero importante na kunin natin ang konteksto ng paggamit natin ng chismis in this day and age. Lalo na ngayon sa social media na napakabukas ng mga platforms. Sobra po. Yes. May Diba? bago nang ang tawag, Tito Boy, yung modernong panahon. Hindi na chismis, ng mamarites. Yung tao mismo, ang tawag sa kanya, marites na. Iba-iba po kasi talaga yung mga yung mga marites po natin eh. Meron po yung mga number 1 talaga yung habang nagwawalis agad na asan na ba si Mare? Ayan. Init na yung mga balita ko dito. Speaking of kinds ng chismis at saka yung mga meron ang chismis sa Pilipinas, ayan yung sinasabi mo yung first honor marites. Ang Yes, tawag yun sa yung kanya. sinasabi ko. Nasa kanya lahat ng mga juicy na chika. Siya ang unang nakakaalam. Oo, at bawal kang mag-interrupt. Kailangan patapusin mo yun. Pero kadalasan, ang first honor na marites, Yes po. narinig halimbawa na nakita ang asawa ni Aling Cora na may kausap na babae sa kanto. Yun yung totoo. Yun yung kanang nabalitaan. Opo. Hindi niya alam kung sino, hindi niya alam kung anong oras, hindi niya alam. Siya lahat ang magpro-provide ng information na nakapaligid sa konteksto nung nakita. Ay, nasa kanto nga may kausap. Di ba matagal na yon na nachichismis na meron talagang ibang babae? At saka yung babae maputi. Di ba mahilig yan sa maputi? Oo. Di ba? Tapos, ito pa, 6:00 ng hapon. Di ba, umaalis yan sa trabaho niya, 3:00. Bakit 6:00 nandun pa siya? Yun ang first honor na marites. Meron siyang opinion pa na dinadagdag. Dagdag, hindi opinion,
presented as facts. Totoo. Di ba? Andoon, ang kwento lang naman, nasa kanto, nag-uusap. Pero siya nang nag-provide ng mga bakit. Bakit alas 6 nandun pa rin? Alas 3 wala na sa trabaho. Mahilig sa maputi. Di ba? Ito yung asawa niya. Oo, kanyang mga ano na yun, isinasama na sa kwento. Di ba? Mahilig yun. At saka, binata pa yun, kilala ko na yun. Dagdag ng dagdag na yun. Kasi alam mo, ang kapatid niya, kaklase ko nung high school. Ayan, para may credibility. Diba? Oo. You have to build that credibility. Yung kapatid Grabe, yan, no? ganun din. Mana-mana sila. O yung asawa niya, kawawa, naglalaba araw-araw. Tapos alam mo, 5 ang anak. O, saan na napunta? That's the first honor. Grabe, Oo. nagsimula lang sa nakita sa Grabe, kanto. no? Napunta Oo. na sa pati yung magkamag-anakan na damay na Meron talaga. yun. Oo. Meron pang isa, Tito Boy. Sandali, bago yan Oh, go, matapusin Tito natin. Boy. Pwede pa ang first honor na Marites, sabihin niya, alam ko yun, alam niyo kung bakit? Bakit? Huwag mo na lang sasabihin sa iba ha. Niligawan ako niya nung mabata kami. Ang Kaya lakas alam nun. ko. Ang ganda pa niya. Oo. Sabi nun, talaga ba, Mare? Oo. Ang enabler naman ni First Honor Marites, sasabihin niya, talaga, alam mo, huwag mo sasabihin sa iba, ako rin. Niligawan din ako Si niyan. second honor yan. Dito. Ayun, oo. Kaya nagkakaintindihan sila. Di ba? Can you imagine, pag dumating yan, doon sa isang kaibigan nila, hindi Opo. na yon. Meron ng nakaakbay na yon. Naglalakad na sila papunta, pasakay na ng taxi or ng jeep. Palawak ng palawak na yon. Opo. Oo, kasi the more complicated the story is, Apo. at napapanindigan mo, the more credible the story. Oo. Kasi bakit naman siya maggagawa ng elaborate na bagay kung walang pinanggalingan? Isipin mo tuloy, totoo to. Kasi kung sasabihin sa iba ha, kasi atin lang ito dahil ano naman ang mahita ko kung sisiraan ko yan? Ako nagsasabi lang ako ng totoo. May ganun Ay, ba? hindi ako Oo. ayoko ng chismis. Ayan. Oo, alam namin. So pag kami nagsabi sa inyo, hindi talaga ako chismosa, ayoko ng chismis, yun ang number 1. Magsuspecha ka. Magsuspecha ka na. Magsuspecha. Ikaw ang Ah. next na pagkukwentuhan. Yes. Oo. Nakakatakot pala. Ang galing mag-detect ng marites ni Tito Boy. Eto, nakadetect ka na nito, Tito Boy. Good sa marites. Ayan yung, po. ako naman ay concerned lang. Naku, marami yan. Eugenio, ako naman ay concerned Yun lang. na nga. Yung Oo. kapitbahay mo kasi 8 ang anak, pagkatapos ni hindi man lang iniiwan ng pangkain, umaalis ng bahay, pakalat-kalat ang mga bata sa kalsada. Paano kung ma-DSW dito? Binang kapitbahay, ako na may nagmamalasakit lang. Alam mo yung babae na yan, pakawala yan. Biglang naging ganun na. Pakawala yan, ganyan. Ang dami asawa niya, iba-iba tatay ng mga anak. Tama. Naging ganun na. Oo. Pero ako ay concerned lang naman. Ang latag niyan, alam niyo naman ako, wala na akong ginawa ngayon sa buhay ko. Mula nung ako'y umalis sa trabaho at nag-retire na ako, tuwing umaga ako'y nagsisimba. Wow. Kaya, totoo ha, Opo. kaya itong sasabihin ko, huwag niyong masamain. Tapos papasukan mo nung daming anak, walang ginagawa, etc. At may dagdag yan ha, sa dulo. Oh. Hindi pa ako sigurado kung ito lang. Kasi ang balita ko, Ano po? bago pa sila nag-asawa, may 2 anak na yon sa isang sima na wala na rito. Talaga ba siya? Oo. Grabe yung pagka-build up, no, Tito Boy? Oo. Tapos kung ako nakikinig, talagang, wow, At juicy. saka ito, hindi ito sinungaling ha. Kasi yung sima na yan, siguro 2 lang kami ang nasabihan nun. Ay, Oo. Dahil, pinsan ko ang nakasama niya sa barko. So, Grabe. yun. Pakawala talaga yun. Oo. Ibang klase, best in weaving. Ang galing manahin ng kwento ni Tito Boy. Mapapaniwala mo ko, kunyari honestly, pag kunyari narinig ko na overhear ko lang, wala yun talaga. Ito naman, sabi this is ko not na in my defense, but I remember now, I did this paper for my master's. Kaya ang daming, di ba there's this exercise na, halimbawa, ito sinabihan mo ng isang bagay, after 50, iba na ang kwento. Oo. Merong game na ganun. Pass the message. Pass the message. Yes, the pass the message game. Yun ang chismis. And then, bakit may dagdag? Because Yun nga po, bakit that po? becomes an issue of being in, of power. Ako rin may alam na hindi nyo Mo alam. Alam nyo ba na meron pang isang anak yan? Naku. Na may anak na rin. At saka yung may Oo. ganyan, pag may binitawang kang Oo. bago na hindi nila alam, grabe talaga. Yun. At Wow, saka may ito talaga believe. pangako, ito, bihira lang ako. May ganun Alam pa, mo naman, oo. ayoko talaga. Ito, swear. Oo. Pero, ganon. May swear pa. Meron yun. Tsaka gusto ko yung galing pa siya ng simbahan, Tito Boy. At saka ang maganda nito, ang dulo niyan ay, ako ha, kinaklaro ko lang, concerned lang ako. Ayan. Oo. Yun. Para sa kapakanan, hindi na lang niya, pero para sa mga anak. Oh, di Di ba? Grabe. Para Good sa mga anak na Samarites. nasiraan na
ang buong pamilya, pero concerned. Tapos nakailang anak na, pang 36 na yun. Correct. Alam mo ba, yung mga tumatawa ngayon na nanonood sa atin? Ano po? Ganun yun. Nakaka-relate sila lahat. May isang mami na tumayo, labas mo na ako. yung para bagang, parang ako yun Tinamaan siya. Tapos meron din, Madam Chair, Tito Boy, yung low-key lang po. Yung kunwari po, nagkukwentuhan lang po kayo, tapos nakikinig lang ng ganyan. Hindi mo na Hindi nagko-contribute. mo na siya nagko-contribute. Humahanap na ng maganda sigurong timing po. Nakaka-experience po. May mga ganun po. May kilala ako. Pangalan niya si Donnie. Ay, sabi ko na! Ano ginagawa ni Donnie? Makikinig muna. Opo. Wala siyang alam. Hindi siya nagpa-participate. Halimbawa, may pinag-uusapan na, hoy, alam mo, ang boyfriend ng girl na yon ganito. Pero ang hindi niya alam, parang merong isang boyfriend pa may girlfriend din pa na iba yon. Nakikinig lang yon. Pero maya-maya, ikaw may masasabi ka ba? Nakita ko nga eh. Bumibuelo. Pero may contribution yan. Di ba? Kailangan mo muna siyang ganunin. Oo. May starter siya kailangan. Hindi siya pwedeng manguna. At ang projection nun ay may kredibilidad dahil hindi siya interesado actually sumali. Pero nung tinanong, walang hinto na. Nabus po. Naibuhos na lahat ang detalyeng inimbento niya. Diba? May una pa yung gagawin. Ay, may ganun pa. Bakit buboy? Ayoko sana sabihin. Ayoko sana sabihin eh. Oo. Sige na, ito naman tayo lang eh. Huwag na, bukas na. Sige na. Pagpasok Sige, natin. tuloy niyo lang usapan ninyo. Nakakaasar Alam yung mo, ganun, no? meron ka talagang sasabihin, pinigilan mo lang sarili mo. Ano ba yun? Hindi nga, alam mo, yung usap-usapan ninyo talaga. Di ko alam kung totoo yung sa akin, ha? Pero, madalas kasi siyang sinusundo ng kotse. Para talagang totoo ikaw. Alam mong ganun siya sa kanila, no? Which leads me to this kind of marites, yung marites inventor. Yung parang nangyayari sa atin na hindi na totoo ang kwento, para lang relevant siya sa community. O siya yung bida, siya yung sikat, maggagawa ng kwento. Karamihan ng chismis may pinanggagalingan. Katulad Okay ng po. sabi ko kanina, nakatayo sa kanto nag-uusap. May pinanggagalingan. O halimbawa, karamihan pero meron naman talagang mga sinungaling naman talaga. Na walang pinanggagalingan, mag-iimbento lang talaga, may masabi lang. Pero karamihan ng chismis, at least in some studies, nanggagaling yun sa bago ang sapatos, hindi naman sweldo. Saan siya kumuha ng pera? Di ba? May mga ganon. May background na, At saka meron na siyang thesis kung ano ang kwento. Opo. Na, kasi hindi naman siya umutang kay Aida na kapitbahay niya. Saan siya kumuha? Nakita ko siya may naghatid. Baka mayaman. Nanliligaw kaya yun? O baka sila na? Oo. So yung si Marites Inventor, powerful yan kasi walang boundaries ang paghuhugutan niya ng kanyang kwento. Lahat sasabihin. Kasi karamihan nga ng chismis, kahit paano may konting basehan. Kaya nga, wala namang usok kung walang apoy. Hindi rin. Hindi Minsan, rin, Tito Boy? ang lakas-lakas ng usok kahit walang apoy. Kasi Yun yung si marites inventor, Yun. pinapaypayan niya. Wala. Kahit walang apoy, kahit walang usok. Grabe kung magpadingas. Grabe. Pero yun, sa palagay ko, ang destructive. Ay, lahat naman destructive ang klase ng chismis. Pero ito yung napakadelikado kasi ito ang mag-iimbento. Diba? Bago ko lang makalimutan, ang chismis din, dahil ito'y pinag-aaralan ng mga marurunong na tao, ginagamit din ito, katulad nga nung sabi ko, The Art of War, that to confuse the enemy, magpakalat ka ng mga hindi totoong kwento. Let's go to show business. Halimbawa, historically speaking in Hollywood, kailangan dati merong kang title. The most beautiful woman in the world was Elizabeth Taylor. Noong mga kapanahon na yun, Apo. nananamana natin yun. Elvis Presley of the Philippines, etc., etc. The handlers of one of the most beautiful movie stars in Hollywood, iniisip ko, Lana Turner. Yan. Okay po. Okay. Okay po. Kapanahunan ni Lana Turner, i-google nyo na lang po si Lana Turner. Apo. Nakasabayan niya ay mga dakilang artista. Ang mga handlers niya were thinking, paano ba natin gagawa ng sarili niyang image itong Lana Turner? Alam niyo ang ginawa ng kanyang handlers? They sent, they contacted Variety. Halimbawa lamang to, meron kami dito telegram. We got this from the Fashion Designers Association of America, which was not real. It didn't exist. Ano daw ang laman ng... But this is a true story po Okay po.
in packaging. Okay? At ang laman ng telegrama ay, Dear Vice Chair Buboy Villar, halimbawa manager ka ni Lana Turner, we are declaring Lana Turner as the most fashionable woman in Hollywood. So naging brand niya yon. Okay po. At saan ang galing yun? Oo, sa isang hindi totoo na kwento. You know what I'm saying? Yes, Apo. yes. So, ang debate doon, was a crime committed? Anong klaseng chismis yun na naging package ni Lana Turner ang pagiging most fashionable? Wala naman akong nasaktan. Naiintindihan niyo? Apo, Yes, apo. yes, Oo. yes. Meron din ang gagaling sa totoo. I-emphasize natin yung kwento ng batang ito kasi galing siya sa probinsya, ganito ang kanyang buhay, at marami pang iba. Kasi this will be necessary to support, to strengthen the image. Is that a crime? No, no. That's what I'm trying to say. Oh. 'Di ba? Ito yung mga pagkakataon na technically ang chismis ay magagamit in a good way. In a good way insofar as the business of show is concerned. Pero ang pananaw ko, pag umabot ka na doon sa point na meron kang nasisiraan, meron kang nasasaktan, meron kang nasisira na buhay, Apo. oo, na hindi ka na conscious kung ano ang totoo, ano ang hindi, ano ang imagined, ano ang real, sakit na yon. Oo, doon siya nagiging hindi maganda. ang Hindi na siya epekto. maganda. Oo. Oo. But you were parang grazing on distraction a bit, Tito Boy, kanina sa explanation mo. Kailangan din ba natin yun as a group of people na paminsan-minsan malayas tayo sa mga iniisip natin sa pang-araw-araw at ito yung ginagamit nating tool or instrument? Very thin line that separates between distraction and fun sometimes. Kaya dapat yung values lumalabas. Kasi halimbawa ang intensyon natin katatawanan lang. Napag-usapan natin halimbawa si JP, mahilig sumayaw, at saka tayo-tawa lang ng tawa. Pero yan, pag lumampas yan, doon sa point na naninira na tayo ng puri, medyo, kung may distraction na, medyo off na yon. So Wag, distraction wag. is okay, destruction is not. Is not. Is Oo. not. Oh, tandaan mo yun. Yung disruption Yes. din from the mundane, na buhay natin araw-araw, pwede naman katuwaan, pero alam mo kung kailan ka dapat hihinto. Hoy, biruan lang natin ito. Walang katotohanan ito. Yung ganon. At saka don't lose your sense of what is right and what is wrong. Kahit dito sa negosyong ito, kung saan ay tinatanggap natin na merong chismis, does not give you the permission or the license to destroy anyone. See? Perfect. Oh, Tito Boy, ikaw ba may nang destroy na ba Ay, sa'yo? napakarami. But that's for another interview. Dahil abangan nyo po sa mga susunod na linggo. Ito po ang listahan ng mga pangalan ng mga tao nga nanira kay Tito Boy at ang mga address po nila. Sinabi na talaga yung mga address. 09, sinabi yung number. Uy! Wag natin sabihin. Pero kung sino man kayo, kung ano man ang intention ninyo, gusto lang naming sabihin na may araw din. Minsan ang lahat. kasi nagtitiis ka, minsan hinahayaan mo lang. Pero lahat tayo napupuno. Lahat tayo, meron tayong threshold Yan, kaya yan. Di ba? Opo. Pero dumadating yung panahon sa bawat buhay natin na minsan you don't do it for yourself. You do it for a husband or a wife. Sandali, nasasaktan ang pamilya ko. Sandali, hindi na humihinto ito. Medyo iba na yon. That's an entirely different story. Tito Boy, paano mo sinasabihan mga artista mo? Kunyari, na-handle mo kami. Opo, Tito Boy. Tapos naninira yung mga tao sa kanila. Binabash yan ang term na Oh, ngayon. yun. Grabe ang bashing. How do you handle this, ikaw personally, or your talents? What do you say to them? Unique ang problema ng bawat isa. Di ba? Halimbawa, kayong dalawa kilala ko. I know your stories to a certain extent, no, to a certain point. Pero pag-usapan yung detalye, hanggang saan ang kaya mo, ano na ang naapektuhan sa buhay mo. Halimbawa, pag sinabi mo Tuesday na, Tito Boy, nawalan ako ng 3 trabaho dahil dito. Ibang usapan yon. Yes. Ibang usapan yon. May economic na. Yeah, Yes. may economic dimension na ang repercussions. Halimbawa, Tito Boy, I lost some collaborations because that's an entirely different story. Pero kung halimbawa, sasabihin ni Buboy sa akin, Tuboy, pwede ba, ano bang gagawin ko dito? Kasi wala akong ingay ngayon. Patulang ko kaya ito. Let's be very honest. Apo.
Sabi ko, anong patol? Kung ang patol mo ay katuwaan din lang, baka pag-usapan natin. Tingnan natin kung paano. Pero kung ang patol naman ay nakakapagod lang, baka sabihin ko sa'yo, huwag na, sayang oras. Magpahinga ka na muna. Maraming trabaho ang darating. So there is no magic pill. There is no silver bullet to solve bashing. But generally, when you go to bashing, it's an entirely different story. Bashing, ako talaga hindi. Yung parang, let it go. Okay. Oo. So hindi ka lang po Doctor of Communications, Deadmatology din ang Kailangan tawag dyan. yan. That takes a PhD Opo. degree to master dermatology. I'm so amazed by other Oo. people who can do Dami that. ko Kasi ako, natutunan, anong tawag doon? Yung madali akong maapektuhan. I have a And it line for you, shows. which Go, is a Tito. beautiful, beautiful saying. You are who you respond to. Pag tinawag kang, this is online, no? Pag tinawag Yes po. kang at Opo. lumingon ka, pero pag may tumawag sa yung gwapo at lumingon ka, gwapo ka. Ah. You are who you respond to. Now I know. The power, the power to identify who you are belongs only to you. Boy, abunda to Tuesday, 0 pa rin. Galingan mo naman, Buboy. Ano na tayo ni Dr. Hindi nga, Abunda. nakikinig lang din ako. Okay. Hindi, ako Pero gusto marami ko- rin ako natututunan, ha? Opo, kasi po Yes. pag ganun nga po, tama po yung Tito Boy, minsan hayaan na lang po talaga. Nakakapagod. Nakakapagod po talaga, Tito Boy. Kaya pag may tumatawag sa akin gwapo, sinasabi ko talaga thank you. Kahit alam ko nagsisinungaling sila Pero hindi, minsan-minsan. Buboy, alam mo, blooming ka. Ito from the bottom of my heart. Ay, Tito Boy, maraming Hindi, salamat totoo. po. Hindi. Salamat po, Tito Boy. Oo, Kasi hindi po ako halatang- nagpapa-apekto sa mga sinasabing mga negative. I choose to be happy, Tito Boy. That's true. Pero ganito yan. Let's talk about it. Dahil maraming bata ang nakikinig. Paano naman tayo hindi maapektuhan? Mga tao lang tayo. Minsan, give it to yourself. Get affected. But don't be obsessed about what other Yes. people say. Kasi, pag pinilit mo rin naman na, ay, hindi naman ako nasasaktan. Hindi, masaktan ka. That's okay. Oh. Tingin ko rin po, Tito Boy, pati kalusugan, nakakasira Tama. din. Kasi po lahat ng repressed emotions, Yes. if you don't stand up for yourself, you don't say, oops, tama na, wag na kayong ganyan. Yung in effect, yung anger mo, yung lahat ng nararamdaman, you keep it bottled inside. And Right. based on the research recently, most autoimmune diseases come from repressed emotions. And it's inflicting women more than men. So kung chismosa ang babae, babae din ang ayaw magsabi ng totoong nararamdaman, totoong nakikita. Minsan may ganon. So mag-ingat din tayo dahil nakakamatay na pala ang Grabe. chismis, Tito Tama. Boy. Tama. I would Nakakamatay. agree. I would agree. Parang may naisabihin si Kasi po, Vice Tito Boy, Chair. gusto ko lang po sanang itanong din po sa inyo, Tito Boy, na paano po ba nabago ang chismis culture, lalo na po ngayon may social media? Ay, nako. Oo. Imagine... Kasi po, Tito Boy, di ba po, parang ngayon, everyone can message you and comment you. Pero So sad. double-edged yan, ha? Oo. Medyo dalawang aspeto yon. Yes po. Dahil sa sobrang naglipana ng platforms kung saan nakakakuha ang tao ng balita, merong mga taong madaling maniwala. May mga taong magsasabi, uy, nabasa ko yun. Maniwala kayo minsan. Ako nagbabasa tungkol sa mga kaibigan ko at minsan tungkol sa akin na parang, ay, totoo kaya ito ako na yon or ikaw na yon, di ba? Ang advantage is sa sobrang dami, the power is diminished. Na para bagang, there is this cultural pivot now na sinasabing nanggaling sa online, di naman totoo. Magtanong ka. I mean, i-research mo muna. Fact check. Oo, mag-check ka muna kung totoo. So dalawa yun, napaka-powerful dahil napakabilis ng pagkalat. But also in terms of credibility, people, lalo na yung mga nanonood sa atin, Yes po. alam din nila na, teka muna, parang hindi totoo ito. So mas discerning. So nag-iisip na ang tao ngayon. Dalawa yun. And we have to be aware of that. Naniniwala ako na merong klase ng chismis na kayang palampasin. Na para bagang ibalato mo na yan. Mapapagod ka lang. Parati nating sinasabi yon. Pero merong klase ng chismis na kailangan patulan. Ano yun, Tito yun Boy? nga. Yun nga, yung nakakasira na sa'yo. Yun na. Oo. Lalo na pagmahal mo rin. Tanong doon na pagpasok ng social media, wala. Sumabog na. Kaya mas importante na nag-uusap ang mga anak at mga magulang. Okay po. Importante na naghahawakan. You know what I'm trying to say? Yes po. Importante na nakikita mo ang mata ng iyong anak, ng iyong kapatid. The personal relationships, yung pagsasama-sama, napakamahalaga.
Kasi ngayon, uso na talaga na camera na lamang, ay Yes, po. FaceTime, iba. Iba pa rin yung Personal. naririnig mo ang boses ng nanay, naririnig mo ang tono nung galit ang kapatid, iba ang galit na yun. Galit yun na may pagmamahal. So, even the essence of relationships has exponentially changed. Ang ganda kasi dapat tayo na binibigyan tayo ng ganitong platform, Tito Boy, when we get to reach out to a lot of people, maraming nakikinig. Oportunidad na to para ikalat natin kung ano man yung alam natin na maganda. Kasi ang dami nating nai-impluwensya ang buhay. If you see the comments in your honor, by the way, thank you po pala Opo, ulit thank you sa mga mga nag-comments. magagandang komento nyo po, no? Appreciate po namin. Bukod sa natutuwa sila, entertaining ang ginagawa natin, Tito Boy, marami po kaming kagaya nyo po na mga guests na nabibigyan po nila ng liwanag, yung mga akala nating ordinaryong bagay, kagaya ng chismis. Toto po. Akalain mong na-learn ko ang dichotomy dahil sa today, Yes po, Nasa Madam pinag-uusapan sa chismis. Hindi ko rin alam actually kung anong ibig sabihin nito. Pinaper nga dito, Tito Boy. Kumbaga, ang point dito is hindi lang to basta usapang mundane or ordinaryo. Meron tayong malalim na gustong ihatid sa mga tao na ang kultura ng chismis pwedeng maging maganda, source of bonding, entertainment, etc. Pero madalas ito ay pag di nagawa ng tama at walang values na in-apply, ito ay pangit. Pero ako, kung babalik tayo dun sa tanong, ikaw ba, do you subscribe to chismis or not? I'd rather not. Oh, coming from the boy Abunda. Oo, kasi importante yung katotohanan. Kasi dun nga lang sa debate ng truth, masalimuot na. Truth is subjective. Mhm. Oo, depende kung sino ka. Depende kung anong bias mo, kung saan ka nanggaling, anong iyong paniniwala, anong iyong faith. That's your truth. Ang facts ang hindi nababago. The truth is subjective. Oo nga. Depende sa pananaw nung Ang nagsasabi. katotohanan, nung nag-asawa ang anak ni nanay, para kay nanay, iba. Para sa akin, iniwanan ako ng aking anak. Meron namang magsasabi ang katotohanan doon ay ini-express lamang ng kanyang anak ang pagmamahal. We're talking about truth. Mhm. Oh, but truth based on facts is impregnable. Yes. I'm pregnant. Oo. Pregnant. Boy, 0 pa rin. Boy, Abunda 5 na. Di ko nga. Hindi, pero di ba, Tsaka you sulat get ako the ng sulat. Di ko alam kung I tama ba yung get spell your ko. point. I get Pag your ang point. halimbawa ang katotohanan ay nakabase sa facts, ay, malakas yun. Hindi na pwedeng basagin. Hindi Hindi. matitinag ang facts na sinasabi. Kasi alam mo kung bakit? Madam Bakit? Chair, that's facts. That's a fact. Okay. Okay. Iba, executive whisper na nga natin, partner. Ikaw na bahala, second chair. Opo, Tito Boy, meron po kami tinatawag po dito na executive whisper. Oo, okay. Kanina mo po, nag-oath po kayo na magsasabi po kayo ng totoo naman po, di ba, Tito Opo, Boy? Vice Chair. Bite mo ah. Mabait ako. Oo. okay. Tito Boy, meron po kami mga nakahandang tanong po dito. Sige po. Pag pwede nyo pong, wag nyo na lang po sabihin, Tito Boy, whisper nyo na lang po sa amin. Una pong tanong, Tito Boy. Magbigay ng pangalan ng isang artista na certified sinungaling. Ayan, bubulong nyo lang po, Tito. I-whisper ko na lang yun. Sige po, Tito Boy. Ayun na po yun. Dali na po. Kami lang po, wala po kaming sasabihan. Nangangako ba kayo na wala kayong sasabihan? Wala po kaming Tito Boy, sasabihan, Tito we Boy. swear the truth and nothing but the truth. So help ourselves. Totoo. Oo. Promise. Ang pogi nun Hindi, ganun lang yun. Ganun talaga. Alam mo, ikaw talaga. Sabi ko na nga ba. Sinabi ko rin na ikaw yung sinabi. Sinabi ko talaga na sinabi mo din, Tito mo yung pangalan mo. Okay. Siyempre, wala tayong makukuha kay Tito. Master nga doctorate nga Alam mo, para dito sa Executive Whisper, babalik ako mga 4 weeks from now. Nakaka-tempt ito Ibang klase. Okay. O sige, Tito Boy, kung ayaw niyo pong i-reveal yung artista na yon, sino na lang po, panahon niyo na para maghigante. Okay. Sino po ang taong nagkalat ng fake news tungkol sa inyo? No, napakadami. Sino po yan? No, wala akong maalala. To be very honest. Sino ba? Kahit lang po, may top 5 po ninyo, mga na... You know, the worst thing that was the worst rumor that was, para sa akin that was spread, hindi ko talaga ma-trace. Nung ako'y nagkasakit 2013 or Apo. 2012, for the first time, yun lang ang pagkakataon na ako'y na-ospital dahil hindi naman ako sanay sa ospital. 2011, 2012 yata.
na ako'y namatay. Oh. Ay! I was in a resort at ako'y nag-YouTube. Opo. Pinanunood ko yung eulogy Opo. Eulogy? sa akin na paalam, Tito Boy. Oo, totoo yun. Who did that, hindi ko alam. Pero spend a lot of time, resources to be able to do that. Lahat naman yata tayo pinatay na. Pero yun talaga ang hindi ako makapaniwala. That someone would actually spend time and effort para patayin ka. Ano ko, relate po ako dyan, Tito Boy. Kasi, ito, ma-share ko na po. Kasi, bumalik po sa akin naalala ko na po. Nung panahon na dengue po ako nung Tito Boy, thank God po dahil, gumaling po ako sa dengue. Alam niyo po, yung nanay ko umiyak, sumugod po sa ospital. Akala niya patay na po ako kasi nabasa niya sa isang news na dengue si Buboy, patay na. Tapos nagulat na lang, nagkasalubong kami ng nanay ko. Yung nanay ko, iyak ng iyak. Ako po, Tito Boy, ito, real talk. Tumatakbo ako sa hallway ng ospital. Akala ng nanay ko, multo ako. Hala? Legit po yung, kaya po si Ate Marian noon, legit po ito, si Ate Marian Rivera noon, pumunta po siya sa ospital. Finak-check niya po talaga. Yan ang tama. Finak-check niya po talaga ako. Tapos, parang, naiyak ako kasi syempre, naku, Ate Marian, buhay po ako, mas malakas pa ako sa kalabaw ngayon. So talagang, parang, bakit kaya ganun? Ang galing nila magpaniwala ng mga tao, no? May dagdag ako dyan. Pinunta namin yung comments. Sabi niya, kakawa. Ito ay, totoo ito, talagang chismis, no? Ang comments ay oo, narinig ko rin yan. Kasi my sister works in the hospital. Yung hospital daw. Nailabas na yan kasi gumaling siya. Pero ibinalik. Kasi, kawaw, natuluyan pala. May ganung conversation na kung hindi ka magfa-fact check, gano'n ang mangyayari. But kung sino man ang nagpakalat noon, I never found out. Opo. May isa pa akong sasabihin sa inyo. Go po, Tito Boy. Tungkol doon sa mga sinungaling, mahaba ang pasensya ko. Because I've been involved in show business for a long, long time. Pag napikon ako, sobra na yon. Dahil hindi ako pikon. Nako, alam nyo na. Sinasabi ko sa inyo, mag-antay, 4 na linggo lang. 4 na linggo. Actually, buti nga po, hindi nyo po sinagot yung mga whisper po namin eh. Oo, 4 na linggo lang. meron palang nangyari mamaya. Kanina. So, aabangan po natin. Meron po itong part 2, guys. Ito sa Your Honor. Yes! Part 2 agad. Maraming salamat po, Maraming Tito salamat Boy. din. It's always a pleasure to be with you in your presence and to hear from you. This is really a school for the both of us, me and Buboy. Maraming salamat. Papalakpakan po natin ang nag-iisang Boya Buddha. Yes. Ang dami po namin natutunan mula sa iyo at sana po makatulong po ito para makagawa po kami ng batas. Di po ba? Ano bang batas ang iaano natin? Sige. Isusulong. Ako magsasabi nito, Madam Oo, Chair. ang panukalang batas sa araw na ito. Okay lang po ba? Ang Marites Law po natin, ang bawat chismosa ay dapat bigyan ng pabuya. Ha? Sa dami nila, siguradong wala nang maghihirap sa bansa. Tama! Tito Boy, thank you po again. Oo, Palakpakan maganda po. yan. Maraming salamat, Tuesday. Napagano Maraming na lang. salamat, Buboy. Tito Boy, maraming salamat po talaga. Oo, maraming salamat. At Ibang klase. marami akong natutunan din. Di ba? At sana ay patuloy ho nating samahan ang Your Honor. Thank you, Tito Boy. And happy I am anniversary. honored to be with you. Opo, Thank Tito you. Boy. Maraming salamat at happy second anniversary Sa po. Pasto. Maraming With Boya salamat. Buddha. More years pa po, Tito Boy. Maraming Yes. salamat. Lagi nyo rin pong papahiramin ng 20 minutes ang fast talk Opo. araw-araw. Thank Ayan. you. Thank you. Maraming Thank you salamat po. sa inyong pakikinig sa ating hearing for today. At next Sunday, January 26 na po, sama-sama po nating i-celebrate ang More Tawa and More Saya Day. At sa pagsasanib puwersa po ng ULOL, GMA Comedy Shows at GMA Shows, game shows po to be exact para sa isang malaking campaign ngayong 2025 na More Tawa, More Saya. Tama ko po dyan, Madam Chair. At isa-celebrate na rin po natin to sa lahat po ng platforms sa TV. Mapapanood po ninyo ang grand launch ng More Tawa, More Saya sa Bubble Gang. Ang ganda naman yan. Meron pa tayong pa-bubble gang. At Diba? meron din po tayong grand launch na More Tawa, More Saya sa Robinson's Galleria. At sa online naman po, abangan nyo po ang unang release ng More Tawa, More Saya theme song and music video. Uy, Ayan. sobrang nakaka-LSS po talaga yung yung theme song. Isa ako sa kumanta dyan, kaya I'm so proud. Yes! Tito Boy, maraming salamat po. Thank you, Tito Boy! Maraming salamat. Opo, at sa mga nakikinig
nakikinig at nanonood po sa aming live stream, maraming salamat po. See you po sa susunod nating hearing. Lagi po nating tandaan, kung may problema ka, Eh di problema mo na yan, wag mo na kaming idamay. Hearing adjourned!